Yon! Good evening, good morning, magandang umaga, magandang gabi sa inyo guys. Kung nasaan man kayo ngayon. So, welcome tonight para sa ating kwentong abroad. So, kamusta ba kayo guys? Kamusta ang lahat? Yung kamusta ang lahat guys? Kamusta yung araw nyo so far? So, middle of the week na, no? So, I hope productive tayo already. So, let's keep the momentum and weekend is almost coming. So, ayun. Kamusta ba ang lahat, guys? So, time check tayo ngayon. Medyo maaga tayo ngayon, 8:49 p.m. So, mag-alas 9 na. Look at my background. Napakaliwanag. I hope maganda yung araw nyo and maganda yung simula ng araw nyo kung umaga pa lang sa lugar nyo. So, yun. May mga kaibigan tayo sa Middle East na nakikinig. May mga kaibigan tayo sa Middle East, sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Qatar, and din sa Oman. Yan. Sa Europe, meron tayo dyan. Saan pa ba? Like sa UK, saan pa ba sila? Germany, meron din tayong kakilala. New Zealand, meron tayo. Australia, meron din. So, US, syempre, meron din. So, guys, meron din tayo sa Singapore. So, sa Asia. So, we're all over. Meron din actually baka sa China. Alam ko meron eh. So guys, dahil ngayon? Dahil malayo pa yung Valentine's Day. Pag-usapan natin yung marriage. Di ba? Malayo pa, so pwede na natin pag-usapan yung marriage. Uy, Nika Karag is watching. Thank you sis for watching. Yun, si kaibigan natin si Francis nanonood din. So habang malayo pa yung guys, yung Valentine's, yung araw ng mga puso. Pag-usapan natin yung mga puso natin. Di ba? Yun ang magandang pag-usapan dito sa abroad din. So, ito yung tanong guys. Paano ninyo na-maintain ang matatag na relationship bilang mag-asawa sa abroad? Yan. Paano ninyo na-maintain ang matatag na relationship bilang mag-asawa dito sa abroad? Yun. Ang gandang question yan. Uy, may 5 stars agad yung pag-ibig ko. So, yun. Alam niyo guys, hindi ito tungkol sa hindi ito tungkol sa perfect marriage or alam mo yun. Ang goal natin dito is matuto tayo sa isa't isa. Malay niyo may matutunan ako sa inyo pag nag-share kayo sa mga questions natin or may ma-share ako kahit pa paano. So, alam mo yun, magbigay pag-asa dun sa mga couples dito sa abroad, yung mga bagong kasal dito sa abroad. Ano pa ba? Alam mo yun, may mga iba-iba silang pinagdadaanan ngayon. So, I hope makapagbigay tayo ng malay nyo, tips and solutions, diba? Sa mga pinagdadaanan nila ngayon bilang mag-asawa. So, kamustahin natin yung mga puso natin habang malayo pa yung yung araw ng mga puso, di ba? So, magandang to. Actually, hindi ko naisip na ito yung topic natin. May mga nag-message na maganda yung topic last night. Kung di nyo napanood, guys, maganda yung topic last night. It's about sa pagpapalaki ng mga anak dito sa abroad. So, tapos may mga natuwa naman. So far, so good. So, nag-advise sila na may mga nagbigay ng suggestions na. So, pwede naman, baka pwede yung marriage. So, yan. Sige, pag-usapan natin yung marriage din. So, kaya ngayon yung topic natin ngayon, guys. So, yun, like I said, magandang gabi ulit, guys. And welcome kayo dun sa mga mag-tune in. Welcome sa kwentong abroad natin. So guys, comment lang kayo, huwag kayo mahiya guys yung
Kasi medyo sa iba awkward to or sensitive na topic. So minsan ayaw nila mag-share, baka siyempre makita yung pangalan nyo tapos mag-share kayo. I think it's okay din naman. Pero kung hindi kayo komportable, it's okay as well na kung Pero kung gusto niyo makinig, I will appreciate that. Yon. So, paano nyo na yung maintain ang relationship ninyo bilang mag-asawa dito sa abroad? Diba? My daughter is right here, guys. So, she keep on, trying to distract me. Are you trying to distract me or No, you want to join? I want to join. You want to join? What are you gonna say? This is for adult, for grown-ups conversation or topic. So, I just want to say hi. say hi. Say hi. Say hi to them. Hi, guys. So, Agape is still away because she doesn't have. You don't have school. Yes, it's Today is your last day, right? Yeah, I don't have any school. So it's summer break. Yeah. Yeah. So nag-request siya na hindi siya matutulog ng maaga kasi for the whole school year, most of the time, maaga siya natutulog. So what time you will sleep tonight? After this. What do you mean after this? After it's So an hour? done. Yeah. Did you ask your mom if she's okay with that? I just can. You should ask her too. Okay? Okay. If she's okay, I think it's fine. Okay, you can ask me the question. Okay, since you're not going to wake up early tomorrow, right? Okay. Okay. But this question is not for you. It's not your time yet. It's not your turn yet. So, Okay. okay? So maybe I will ask a question. Come here. And then after that you can go to bed. Okay. So what do you think about what do you think of me and your mom? Like how are we as a couple, as a husband and wife? Do you have an answer for that or? My answer is there are great parents. No, it's not that. Like how are we as a couple? Like are we? You're the best couple What do you think? What do you mean by that? because you're that partner. Is that how you see on us? What you see on us? Oh, okay. So that's it? Yeah. Okay, you say goodbye now to them. Goodbye. Tell them that you're gonna sleep now. I will sleep now. Okay. Okay, thank you so much. Thank you for guesting today. Okay. Yun. Uy, may nagsumagot na agad si Uy, sorry, si Richelle. Sabi niya, mahabang pasensya at pag-unawa. At laging isipin na kayo lang dalawa ang magkakampi. Ang bawat isa ang sandigan sa lahat ng oras. And of course, gawin sentro ng ang Panginoon sa buhay, mag-asawa at sa pamilya. Come on! Ang ganda namang intro to, guys, oh. Thank you, Sis Richelle. Ang ganda naman ng sagot ni Sis Richelle. Tama yun, guys. Ito yung isa sa mga sweet recipe ng successful marriage dito sa abroad. Talaga, mahabang pasyensya. Habang pasyensya in a sense. We'll dive in later. Siguro makakoconnect natin yan or makikita niyo yung mga habang hinihimay-himay natin yung mga questions. So, yun, totoo yun, mahabang pasyensya in all aspects. So, syempre marami yan. And pag-unawa. So, understanding. Diba? No? Patience and understanding. Grabe. So, ang ganda nung umpisang sagot. Uy, si nanonood. Sorry guys, hindi ko yung na shout out, na-mention agad. Si Kreya, Dipa Supil is watching. Hello. Thank you for watching. Yung pag-ibig ko nanonood din pala guys. So, yun. Mukhang may to. Pwede ko siyang i-chika sa inyo guys dito. Yun. Ang ganda ng tanong, no?
Sabi, paano ninyo na-maintain ang relationship nyo dito sa abroad bilang mag-asawa, di ba? So, syempre, ano yun, di ba? Mostly sa abroad kasi, yung mga nasa Pilipinas po. Yung mga iba sa Pilipinas siguro, dahil afford nila, or yun din nakasanayan actually, yung culture, yung full-time mom. Yung mga Uy, sabi ni Aizen Alfonso, how to be you pa? Paano ba how to be you po? Shoutout kay Aizen, si Architect Alfonso. So, nasa Singapore to, guys. So, ito, mabuting asawa din to, guys. So, kamusta, paring Alfonso? So, ninong to nung ni Agape. So, inaanak ko yung mga anak niya. Yung panganay niya. So, yun. Siyempre, dito sa abroad, guys, mahirap i-maintain kasi, masasabi ng iba to mahirap i-maintain. Kasi nga, pareho kayo nagtatrabaho. Usually, ganun sa abroad kasi, guys, yung mga nasa Pilipinas. Yung mag-asawa nag-abroad para siyempre, financially, mabilis umangat. Kasi kung mag-isa lang, siyempre, mahal ng cost of living sa abroad, guys. So, usually, ganun yung ginagawa nila. So, paano i-maintain kung pareho kayo nag-work, no? Tapos, pagod pa kayo. So, busy kayo nun. Tapos, siyempre, maraming bills. Tapos, kung may mga anak pa kayo sa abroad, guys, isang nakikitang excuse ng mga mag-asawa yan na sobrang busy nila tapos may mga anak pa sila. So, they have to give time to their kids as well. Which is valid naman yan, guys. Valid yung reason na yan kasi hindi mo pwedeng pabayaan yung mga kids mo dito. And, pag may mga anak ka, talagang babantayan mo talaga sila pag nasa abroad. So, minsan, yung time niyo mag-asawa, talagang, divided na ng makukonsume na yung maghapon nyo. Diba? So, most of the time, or actually minsan, wala na kayong oras bilang mag-asawa, diba? So, kaya yung mga iba, talagang nanlalamig na yung relasyon nila, yung relationship nyo bilang mag-asawa, di ba? So, pero alam niyo yan, paano natin kaya mapapanatili yung marriage natin na healthy, tapos, bukod sa healthy, alam niyo yan, pag healthy, so masaya. So, tapos intimate din, syempre, di ba? So, ito, warm-up question, guys. Ilang taon na kayong kasal? Guys? Kami, I hope di ako magkamali, no? 11 years na kaming kasal. So, wala lumabas. 11 years, I believe. So, 11 years na kaming kasal. So, sa iba, tingin ng mga bagong couple, matagal na to, pero kami tingin namin naman, sakto lang din. So, marami pa rin kami nadidiscover sa isa't isa. Yun. So, tapos, nung nag-abroad kami, magkasabay kami, guys. So, magkasabay kaming pumunta dito. Pumunta kaming nag-abroad. Tapos, wala pa kaming anak noong time na yun. So, noong time na yun, actually, yung pag-abroad, yung solusyon namin para magkaroon kami ng time sa isa't isa. Isa sa mga solusyon namin. Kasi nung nasa Pilipinas, sobrang busy nung career namin. Lalo na ako. So, hindi kami masyado nagkikita. Dahil nga lagi ako nasa site. So, na-realize namin mag-abroad na lang kami. Para araw-araw kami magkasama. Yun. So, ganun yung nangyari sa abroad. Araw-araw kami magkasama. And, I think nung nag-abroad kami, mas nag-matured yung relationship namin nung mabilis. Kasi mas nabigyan namin ng time yung sarili namin. Nung sa Dubai kasi hindi masyadong may naipon din kasi ako nung nasa Pilipinas. So,
dinala namin sa Dubai. So, hindi kami masyadong naghabol pagdating sa pera. So, yung time namin, mas na priority namin, tsaka yung work. Yung work talaga nandun yun. Pero, tama lang, hindi siya ganun ka-busy nung umpisa. So, nagkaroon talaga kami ng time. Kaya nga doon kami nagka-baby sa Pinas, ay sa Dubai, instead sa Pinas. Kasi, kahit na busy kami sa Dubai, mas marami kaming time na magkasama. Yun. So, uy! Sabi niya, mo kami pinagdadaanan, pinaguhugutan tong isa. Yung pag-ibig ko nag-comment. Seek to understand your spouse rather than to be understood by your spouse. Failure to understand each other. Minsan isa sa mga reason para mawala yung intimacy sa isa't isa. Take time to listen, to ask questions, and to really get your spouse. He or she will do the same after. O, diba? Yan yung misis ko, guys. Ano siya? Kaya natutuwa ako sa misis ko kasi nare-remind ako lagi sa kanya. Yun yung maganda. Yun yung maganda. Kung dapat ito yung meron tayong character. Both. Hindi lang lalaki to. So, both dapat na kailangan nyo intindihin yung asawa nyo. Hindi lang yung mga needs nila, di ba? May mga wants din yan. And emotionally, meron din silang mga needs. So, watch out for those guys. Yan. So, yun yung warm-up questions natin. Ilan taon na kayo guys dito sa, ilan taon na kayong mag-asawa? Ilan taon na kayong kasal? Sorry. Ilan na kayong mag-asawa? Ang weird ng tanong. So, yung misis ko pwedeng pakisagot kung tama. Ang sagot ko 11 eh. 11 years. Yan. So, question number 1. I think parang sinagot. Ano pinakamalaking challenge na marriage nyo dito sa abroad? Diba? Kulang sa oras, pwede yan. Kasi nga sobrang busy kayo sa trabaho. Tapos, pag busy kayo sa trabaho, stress na kayo dun sa trabaho nyo. Tapos, isa siguro to sa main, financial pressure. Minsan kasi ang stereotype o ang expectation ng mga tao pag nag-abroad ka or nag-abroad kayong mag-asawa, alam nila madami na kayong pera, madami na kayong ipon. At some point, true. True yan. Diba? At some point, totoo yan. Pero, at some point, true siya. Pero minsan, pag akala nyo meron sila, minsan wala sila. Bakit? Hindi dahil magastos sila. Minsan, mas nagiging mas nagiging wiser sila sa pag-spend ng pera nila. Kasi talagang pinagpapagura nila yan. Especially kung mag-asawa sila. So, may chance na ininvest nila yan. Di ba? Ininvest nila yung mga pera nila. So, hindi nyo makikita, hindi nila nahahawakan ngayon yan. Ininvest nila yan for long-term goal. For long-term future ng family nila. Mga ganyan. So, kaya nakikita nyo minsan, tagal nyo na sa baka wala. Hindi kasi ganoon. Minsan, ininvest nila yan. May mga sa retirement nila, sa mga future. Sinecure na nila yan, guys. Kaya minsan, nakala nyo, tapos may pipinda. Tagal na sa abon, naghihirap. I don't think so. For sure yung mga yan, may pinaghahandaan sila kaya hindi sila magastos. Kasi minsan baka nakita nyo nag-abroad na kinukumpara nyo sila, na pala, pa-retire na. Natural, marami na naipon yun. Pero huwag nyo ikukumpara yung bagong abroad pa lang sa matagal nang nag-abroad. Yun. Oy, sabi ni Mrs. Sabi niya? Seek to hindi yung pangalawa. Sabi niya. And also avoid comparing your strength to your spouse weaknesses. Kasi yung kalakasan mo, yun yung kahinaan niya. Then yung strength niya, yun yung weakness mo naman. True. Totoo yan. Kaya balance kayo, di ba? Imagine niyo guys, kung strength niya yung pagiging madada, or naging, or bungangero, pero tapos bungangera din. Good luck sa inyo guys. World War III yan. So, usually, kung isa is mas jolly, yung isa medyo timid, mga gano'n. Kung madaldal yung isa hindi.
'Di ba? Kung mas organized yung isa hindi. So, yun yung mga weakness and strengths nyo. Hindi nyo pwedeng mataglay lahat yan. 'Di ba? Pero yung iba may mga story. Pero guys, minsan yung tao kasi, yung development ng character development ng isang tao, minsan kahit nasa right age na, hindi pa niya lahat yun na-unfold. So, minsan kasi nga, yung mga history hindi rin natin alam. So, you guys are both strangers. So, don't assume na kung ganito ka nakadiscipline, siya, dapat ganito na rin ka-discipline. Minsan, nandito pa siya, ganyan. So, and bago niya kayo mahabol about your character, about your understanding sa buhay, minsan matagal, or minsan mabilis naman. So, pero normal 'yon. Dapat open kayo sa acceptance na ganon. 'Di ba? Kasi hindi lahat katulad mo, hindi lahat katulad niya. So, bigyan mo rin ng time. 'Di ba? Bigyan mo ng time na mag-adjust. Pero syempre hindi dekada naman din, guys. Huwag niyo gawing excuse yung sinasabi ko. What I'm trying to say is para pag minsan na iirita kayo sa kabiyak nyo, at least may kayo, may reason kayo ba't hindi kayo agad nagre-react, or may reason na kayo ba't hindi pa siya nagbabago. Mga ganon. Okay? Ano pa ba? Ano yung mga challenges namin yun? Siguro yun yung Sinagot ko kasi yung question, sabi ni Macy. Pero maganda kasi yun. Maganda yung sinabi niya. Gusto ko yun. Like ano pa ba example dyan? Like ako, si Mrs. mas magaling siya mag-budget kesa sa akin. Mga ganun. Tapos, ano ba? Like, for example, yung isa magaling magluto. O yung isa hindi. O, mas mahirap kung hindi kayo pareho magluto. Yeah. Usually, ganun. Ganun yung setup. Ganun din design. Diba? Mahirap din yung sobrang pareho kayo matalino. Walang nagko-compromise. Walang nag-yield. Diba? Don't assume your spouse knows what you're thinking and feeling. Tell them. Don't be afraid to ask either. If you're not sure what your spouse is thinking or feeling, ask them. That's the quickest way to find out. Communication is also one of the key for the better marriage. Totoo yan, guys. Yung marriage lalo na pag nasa abroad kayo, guys. Kasi minsan, siyempre, may ako dito may gusto kong i-share. Pero kami ng work, alam niyo yung style ng mga pag nasa abroad. Kinakwento sa asawa sila nila, like sa asawa nyo kayo nagbe-vent out, nagsasabi kasi nagkukwentuhan kayo mag-asawa, kamusta yung araw mo, kamusta yung work mo, di ba? So, tapos yung mga scoop o yung mga chismis, let's say mga ganon, yung mga kwento sa office nyo, yung mga stress nyo sa office nyo, kinukwento nyo yan sa asawa nyo, di ba? So, nasaan na ba yan? So, minsan, pag yung mga asawa nyo hindi kwento kayo ng kwento, hindi niya nagigets. Kasi, hindi din naman niya talaga kasi hindi naman din niya nakita. So, nasi-share mo lang, pero that doesn't mean required siyang, alam yan, yung, I would say, bigyan ka ng feedback kasi hindi niya naman alam din yung full story. Like kami ni Mrs. Pero kami ng line of work. Pero, kahit minsan sinasabi niya, kinukwento niya o kinukwento ko, hindi ako nag-expect na maintindihan niya yung full story. Mga ganun. Pag may sinasabi, kinukwento ako sa kanyang especially pag problema. So, hindi ako nag-expect na, magigets niya agad ako tapos mag-expect ako ng advice galing sa hindi ganun. So, kung may kailangan may problema ka, magsabi ka sa misis, sa spouse mo. Sabi ka kung ano yung gusto mong marinig o ano yung nararamdaman mo. Kasi ang hirap mag-guess. That's the worst thing na maging habit natin, yung maghula. Di ba? Hulaan yung feelings. Di ba? So, yun yung ma-advise ko dun sa sinabi niya. Ma-explain ko sa sinabi niya. So, yun. Siguro yun yung mga yung sa amin yung pinakamalaking challenge namin. Siguro nung dito na kami sa
Nung nasa Dubai kasi kami, nagkaroon kami ng very focus kami sa may time kami, tapos may time kami sa kids. Sakto lang kami. Okay lang kami. Kasi may kasama din kami nagbabantay sa anak namin. Pero dito sa Canada, siguro yung mga first 2 years nung nag-aaral si misis ko, siguro financial pressure medyo, pero yun, kulang talaga kami sa oras din ng time na. Kasi may season guys. May season yung buhay ng mga mag-asawa. Hindi siya everyday Mr. Sunshine um, yung feeling nyo everyday, yung treatment nyo everyday. Kasi may season like kami nung season namin pagdating namin dito for first 2 years, may anak kami si Agape. Tapos ako busy ako mag-work. Tapos si miss ko siya lang nag-aaral siya. So ako lang nag-work that time. So, syempre, financial pressure din yun. Tapos, yun, kulang kami sa oras kasi nag-aaral siya. So, sa trabaho, hindi man kasi tuwan-tuwa ako nun sa work ko kasi pagdating ko dito, nakakuha ako agad ng trabaho na gusto ko. Yun. Tapos, ano ba? Yun, dun kami na yun yung pinakamalaking challenge namin. At some point, financial pressure, yes. Kasi nga, ako lang yung nag-work. Tapos, ang taas ng cost of living. Tapos, may mga tuition pa. And so on and so forth. Tapos, yun, kulang sa oras kasi yung pag-aaral ni Miss, sobrang busy niya. So, talagang ayoko din siyang i-distract sa work niya. Pero, actually, hindi, tama lang. Nakakagala-gala din kami dito sa Canada nung time na nakakapasyal-pasyal kami. Binalance pa rin namin kahit papaano. Pero yun nga, sobrang busy. Pero hindi namin napabayaan yung marriage namin. Really. Kasi nga, yun yung isa sa, unang pinoprotektahan namin. Hindi yung work, hindi yung financial. Pinoprotektahan namin mag-asawa yung marriage namin. And syempre, kasabay na yung yung buong family, basically. Uy, si Veneranda Mendoza is watching. Do you know Veneranda Mendoza is... Do you know who's that? No. You don't know? Sabi ni Rita, give room for each other's mistake. That is true. Give room. Yeah. We make room. Oh, don't click that one. I thought you were gonna sleep. Why are you still here? Mama said I can sleep. Oh, your mom said you can stay? Mm-hmm. Are you trying to listen? Are you listening to what I'm trying to say here? Or Yes. do you understand most of it or no? I'm listening. Oh, you're listening. Okay. Veneranda Mendoza is your apo. Come here. Is your lola. Oh, say hi. Hi, Lola Aga. Hello, This is Agape. Hi, Apo. Thank you for watching. Yun. So, yun yung sagot namin, guys. Yung pinakamalaking challenge talaga namin. Yung oras. Stress sa trabaho, hindi masyado ng time. Hindi. Oras saka financial pressure din talaga. Pero we try, yun yung mga namin nun. Yun yung mga binabantayan namin. Pero we try to make sure, healthy pa rin yung relationship namin. Yun nga, like I said, hindi naman laging, Mr. Sunshine lagi yung araw nyo or yung season nyo, di ba? So, talagang ganon. And then, pero that doesn't mean ganon at ganon na yung magiging setup ng family nyo, di ba? Or ng relationship nyo bilang mag-asawa. Hindi. Temporary lang yun. Kasi nga nung time namin, tinatry namin mag-establish yung sarili namin or yung buong family namin dito. So, that's normal, guys. Valid yan, yung mga kung sobrang busy nyo. Pero, wag naman kayo magpaka-busy ng mga 5 taon, ganyan, or 10 taon. Di ba? Ito, question number 2. Kapag may tampuhan kayo, guys, lalo na dito sa abroad, paano ninyo ito inaayos? Ano to, guys? Ano to? Heart to heart. Kami ba? Inaayos agad namin kasi we're both matured naman na. So, hindi kami masyadong nag-self-pity, mga ganun. Hindi. Kasi we're
yung background namin talagang pinatibay kami ng ano. Wala kami masyadong time para magdrama sa buhay. So, if you wanna fix it, fix it. So, sabi nga ni Mrs. Give room for each other's mistakes. So, kung nagkamali yung isa, it's part of pagiging patunay na isa kang tao na pwede kang magkamali. Hindi ka immortal o hindi ka Diyos, di ba? So that's valid din naman. So kung may tampuhan, kanina may tampuhan lang kami yan. Di ba mga ganun? Meron kami tapos inayos agad namin kasi nga sabi ko nga parang ang hirap mag-live kung yung tampuhan namin palalaki namin. Tapos ang hirap mag-speak. Kasi kung hindi naman din yun yung nararamdaman ko. Ang hirap mag-speak kasi ang hirap mag-pretend. Sa totoo lang. So, diba, paano ako makakapag-advise kung on the back of my head or mind or may tampuhan kami na miss ko. So, ang hirap nun, guys. So, we always try to solve it. So, learn to compromise, guys. It doesn't mean na pag nag-away kayo and tapos ikaw yung tama, you will be entitled for your actions or your feelings. Hindi. Malalaki na tayo, so wag na natin masyadong gawing komplikado yung buhay. Di ba? Yun. Ganun yung magandang setup, guys. And then we still okay. We turned out okay na. Kasi yun nga yung sinabi ko kagabi. Kung napanood niyo or napakinggan yung live ko na kagabi. Pag like yung tatay or yung nanay, pag hindi kayo okay, yung atmosphere ramdam yun ng mga kids. Pag yung mag-asawa hindi okay, random yan ng mga kids. Take note of that. Kaya kami, kapag may tampuhan kami, inaayos agad namin. Lalo na kung maliit na bagay lang, choose your battle, guys. Ipiliin niyo yung laban, yung mga laban niyo sa ang asawa. Pwede niyo pag-awayan kasi kung hindi worth it, hindi naman nagme-make sense eh, 'di ba? Like for example, nagkamali yung isa, tapos nag-away kayo, no? So, tapos pinamukha mo na siya yung nagkamali. So, nanalo ka nga sa arguments or sa sa arguments nyo, sa away nyo. Pero that doesn't mean na nanalo ka. Nanalo ka nga sa away nyo, pero nasaktan mo naman yung isa. Nasaktan mo yung yung asawa mo. So, wala pa rin panalo, guys. Diba? That doesn't mean nanalo ka sa arguments. That's it. Hindi. Siyempre, yung isa natalo. Gets nyo ba? Siyempre, dahil natalo siya, nasaktan yun. So, hindi siya nagme-make sense na para, uy, ako lagi yung tama sa or ako lagi naman yung tama sa, alam mo yun, pag nag-aaway kami. Oh yes, so nanalo ka nga, pero yung asawa mo, nasaktan mo naman. So, I don't think may benefit yun sa'yo. Diba? Kung ang goal mo is manalo, I don't think healthy yung intention mo kasi you're still hurting your spouse for the sake na gusto mong manalo sa arguments, di ba? Yun, wag hindi siya nagme-make sense ulit. Hindi. Yeah, so wala dapat manalo din. Might as well niyo na lang, bigyan niyo ng solution yung problema niyo, pag-usapan niyo. Sabi ni Mrs. Give room for each other's mistakes, sabi niya. Uy, nanonood kanina, si Sien. Yun. So, magandang yun, guys. Magandang piece of advice yun. Hindi ko to nalaman, guys, sa may nagsabi din sa akin ito and na-appreciate ko siya, sabi niya. Yeah, totoo na ikaw yung nanalo sa arguments niyo. Ikaw yung nanalo sa pag-away niyo mag-asawa. Pero, nanalo ka, yes. Pero yung isa, nasaktan mo naman siya. Kasi, sino ba yung kaaway mo? Asawa mo eh. So, kung nanalo ka, pero yung isa, nasaktan. So, di ba? So, kaya watch out kayo guys kung ang goal nyo lagi is manalo sa arguments.
yun na, kung ang goal nyo palagi is manalo sa arguments ninyong mag-asawa, I don't think healthy yun. Kasi, yun nga, pag nanalo ka, or nanalo siya, nasaktan ka. Pag nanalo ka, nasaktan mo pa rin siya. Di ba? So, watch out. Might as well, compromise and then, pag-usapan nyo na lang. Yun, Nika Karag is watching. Hi sis, thank you for watching. Yun. So, yun nga, pag may tampuhan kami, paano namin, yun nga, inaayos namin agad. So, nagsusorry agad para hindi na lumaki. And, compromise, diba? Tapos, yun, choose your battle. Talaga. Yung iba, sasabi nila, bigyan mo ng space. Ng space at isa. So, kung yung setup nyo, okay lang din naman. Pero huwag masyado matagal, guys. Baka yung space na hiningi nyo kasi yung lawak ng outer space. Lawak nun. Diba? Huwag masyadong malayo yung space. Ibig sabihin, masyadong matagal. Diba? Lalo na kung pinagawain nyo lang naman is kung sino yung hindi nakalimutan ng isang magsaing o kaya kung sino yung pipindot, kung sino magpapatay ng ilaw. So, huwag na masyadong space naman. Diba? Mga ganon. Yan. Guys, comment kayo pag alam ko sensitive to mga topic. Pero kanina may nag-share bukod kay Mrs. Sabi ni Sis Rachel, ang ganda na sinabi niya. Mahabang pasyensya at pag-unawa at laging isipin na kayo lang dalawa ang magkakampi. Ang bawat isa ang sandigan sa lahat ng oras. True. Ang ganda nun. Very, very genuine talaga. Kasi nga, totoo naman yan. Lalo na pag nasa abroad, guys. Kayong dalawa lang. Kasi minsan may mga times, baka pwede kayong pag-divide ng mga nakapaligid sa inyo. Pero kung alam niyo protektahan yung marriage nyo, hindi yun mangyayari. Diba? Lalo na pag nasa abroad kayo, mahirap. Madaming mga stories na marami na akong stories na ganyan. Nagpe-fail yung marriage nila pag nasa abroad na. Yun. So yun, hindi ko nakalimutan kung sabihin kanina, guys. Kaya pala sabay kami pumunta sa abroad. Kasi may kami nun ni Mrs. Sabi ko sa kanya, pag ako nauna mag-abroad, sabi ko, might as well maghiwalay na tayo kasi I don't know what's gonna happen in there. So, and hindi kasi ako sanay yung LDR. Hindi ako sanay mag-LDR. So, nung nasa Pilipinas nga kami, yun na medyo LDR na kami kasi madalang umuwi. Pero nakakapag-usap kami everyday. Hindi lang kami nagkikita physically, tapos bagong kasal pa kami noon, di ba? Imagine that. So, kaya nag-abroad kami. We protect each other, sabi ni Rita, ni Mrs. Yun. So, yun sabi ko sa kanya, mag-ano na ako. Maghiwalay na kami kung ako lang muna mag-abroad. Kasi ang hirap. Lalo na pagdating namin sa Dubai, guys. Madaming kwento doon. I think meron din mga ganun dito siguro. Pero hindi, mostly pag family na nandito, family-oriented talaga. Sa Dubai, guys, literally may nagsabi doon na sa Dubai, maraming mahal. Mahal. Akala ko mahal ang bilihin. Maraming mahal talaga, maraming pag-ibig. Kasi may mga iba na single pagdating doon. Ay, pagdating mga ibang mag-isa na pagdating doon, single sila. So, pag nagkatagpo sila, pareho silang single sa Dubai, pero sa Pilipinas, pareho silang taken or may family. So, ang daming ganun, guys. Very dun. Very, very, very. Maraming story ganun, guys. So, kaya yun sabi ko nung kay Miss, kailangan pag nag-abroad kami, pag nag-abroad, sabay kami. Hindi pwedeng mauna yung isa kahit isang linggo lang ganun. Siguro pwede pa yun. Pero yung taon, hindi. Yun. So, ito guys, maganda to. Medyo sweet to, medyo sweet. Sagot kayo guys ha. Sabi dito yung tanong. Ano yung maliit na bagay na ginagawa ninyo para maramdaman ng asawa nyo na, alam niyo yun, mahal niyo siya. Na-appreciate niyo yung asawa niyo, ganun. Paano niyo ma-express yun? Ilatok na ako Hindi pa guys. Hinihintay ko pa yung mga comment niyo. Paano ba guys yung ginagawa niyo
Para maramdaman nila na sobrang mahal niyo. Yung iba talaga may nabasa kami na every month talagang binibila niya ng bulaklak yung asawa niya since nung kinasal sila. So, yun na yung parang naging routine or culture nila bilang mag-asawa. May binibigyan niya ng bulaklak yung asawa niya every month. Diba? Walang mintis daw yun hanggang tumandasan. So, paano ba? Ano yung mga ibang tingin ko? Bago ko sagutin yan sa akin. Siguro yung iba, dinidate niya, di ba? Dinidate night niya for sure. Ano pa ba? Ang dito kasi, sasagot siguro. Ang sagot ko dito, guys? Yung appreciation. Pero minsan hindi din kasi kailangan nyo malaman din yung pangailangan ng asawa nyo. Diba? Kung kayo kailangan nyo physical touch, baka sila iba. Diba? So, kailangan nyo alamin yan, guys. Kung talagang mahal nyo yung asawa nyo, kailangan alam nyo yung mga gusto din nila. So, doon nyo pwedeng i-express yung pagmamahal nyo talaga. Diba? Like nung ang si Mrs. Yun, simpleng words of affirmation, yung mag-thank you, ganyan, yung masarap siya magluto, ganyan, thank you sa pagluluto. Yung mga ganon, mga words of appreciation talagang malaking bagay na yan. Kung financially hindi ka, siyempre baka sabihin nyo, yung mga sasabi mo, mga may kaya lang. Hindi guys may mga ways for you to appreciate your spouse. So sabi ni Mrs. Know their love languages, di ba? So guys, meron kasing 5 love languages ang mag-asawa. So, physical touch, words of affirmation, service, gift, and ano ba yung isa? Yan pa kaya sabi yung isa. So, physical touch, words of affirmation, service, gifts, and nakalimutan ko yung isa. So, yan, alamin niyo yan guys, yung love languages ng yung mag-asawa. Diba? Hindi lang kayo pwedeng sweet dahil birthday nila and pag-araw ng mga puso, diba? So, dapat standard to sa standard yung mag-asawa. Uy, sino yung nag-heart? Hindi ko makita yung profile niya. Ayun, quality time. Ayun, si Patawaran Ian. Thank you for watching. Bro, so Patawaran Ian nasa British Columbia sa Victoria Island. So, bro, may tanong ako. Ano yung isang maliit na bagay na ginagawa ninyo o ginagawa mo para, alam mo yun, maramdaman ng asawa mo na mahal mo siya, di ba? Siyempre, lalo na guys, ito yung mga iba, marami na akong ganito na dahil matagal na silang mag-asawa, sinasabi, ano na yan, pang bata lang yan. Yung mga bagong kasal lang yan, mga ganun. Kasi marami na kami, busy na kami sa trabaho, busy na kami sa mga anak. Guys, yung spouse nyo siya yung first, nung wala pa kayong mga anak, bigyan ng pera. Di ba? Gift. Why not? Di ba? Kung yun ang gusto ng asawa nyo, bigyan nyo ng pera, guys, para masaya. Para masaya siya. Di ba? So, sabi ni Patawa, good topic nito, bro. Thank you, bro. May nag-advise sa akin, bro, na ipag-usapan to. So, kasi nga, na-realize ko din, kung yung topic kagabi na kung healthy and friendly yung bahay para sa mga kids, para kung paano magpalaki ng mga bata sa abroad. So, ibig sabihin, bago nila ma-feel na healthy and mas okay ka mag-alaga ng mga okay kayo magpalaki ng mga events, it means yung marriage nyo sobrang healthy, sobrang okay kayo. Ganun yun. Diba? Paano mo mapapasa yung love sa mga anak mo kung wala kang love sa asawa mo? Alam mo yun? Otherwise, ginagawa mo na lang kung wala kang love, pagmamahal sa asawa mo na dahil sobrang tagal nyo na sinasabi ng iba ganun. Out of responsibilities na lang yung ginagawa niyo. So, parang duties na lang siya, di ba? So, syempre ginagawa mo dahil mahal mo yung family mo, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung mga anak mo, di ba? So, yun. Ako, guys, yun yung sinasabi ko kay Miss. Yung words of affirmation. Or, yun, yung ina-appreciate ko yung mga ginagawa niya. Lalo na ngayon kasi nga, kakapanganak lang niya tapos sa bahay.
So, ang hirap nun. So, sabi niya, hapeng. So, yun, guys. Yun yung ginagawa kong ano. Tsaka ano, yung mga hilig niya din. Hindi lang din yung mga gusto niya. Yung mga hilig din niya. What do I mean by that? Like, kung may time na ano, sobrang hilig niya manood ng Korean K-drama, ganyan. So, ako hindi ako mahilig. So, kailangan ko siyang samahan, di ba? Para, yung bonding time namin, and ma-appreciate din niya na, ano, sinasamahan ko siya sa mga hilig niya. Hindi lang lagi, guys, yung hilig niyo yung inuuna niyo, ha? Baka kung puro pa hilig kayo mag-online games, wala na kayong time sa asawa niyo. After niyo asikuso yung mga anak niyo, wala na kayong time sa misis niyo or spouse niyo. Huwag ganon. Di ba? Stay with your spouse as well. Kung ano din yung hilig nila. Kasi kayo, pinagbibigyan nila kayo yung mga hilig nyo. Di ba? Kung may hilig ka sa mga bagay na gusto mo, minsan, mas priority mo. Huwag nyo kaya maging priority yung mga hobbies nyo kaysa sa asawa nyo, guys. Kasi baka doon mo rin makita yung, baka magpalit yung priority mo, tapos doon mo may makita kang iba doon. So, check it out. Check your heart, guys. Check your, self-reflection lagi. Di ba? Yun. Tawa ako sa happy. Hey. What do you wanna say? Hi, Mama. So, si Mrs. nasa kwarto. Binabantayan kasi yung bunso. Itong isa, ayaw pa niyang matulog. So, ngayon nasa labas siya. Yun. Diba? Yun yung mga yun yung, o kaya minsan, like ito kasi dito sa normal na to sa Canada, yung hinahatid mo yung asawa mo sa trabaho. Kasi minsan kung isa lang sasakyan niya, tapos kailangan mo natin yun. Hindi yun siya makonsider na love mo. Kasi minsan, yun out of responsibility mo yun or duties mo bilang spouse, di ba? Isip kayo ng mga guys, yung parang lalong maging sweet yung marriage nyo, di ba? Kasi sasabi nga ng iba, hindi tapos na kami sa mga ganyang ganyang mga pa-sweet ganyan. Ganun. Gusto kong sabihin nun sa kanila. So ibig sabihin na tapos na kayo sa ganong stage. Ibig sabihin niligawan mo lang yung asawa, misis mo. Let's for example sa tatay, sa husband. Niligawan mo yung misis mo, yung first lang nung wala pa kayong mga anak, ngayon may anak na kayo. Hindi mo na gustong ipapil sa kanya yung kung paano mo, yung feeling na nililigawan everyday. Di ba? Tapos nung sinagot ka, wala na. So, dapat lagi nandun yung guys. Wow. Ganun yung comment ko. I hope. Pero alam ko naman guys, mahirap i-maintain. Kasi nga, alam ko naman mahal na mahal yung asawa niya. Pero, syempre, maganda din yung may moments kayo talaga na binibuild palagi. Di ba? So, maganda na ma-experience pa rin lagi nila yung parang nililigawan natin sila. Lalo na tayo mga husband, di ba? So, that's our goal. Wag laging excuse natin na busy na tayo sa work, ganyan. Sabi ko nga kanina, may season yun. So, nagigets yun ng asawa nyo kung busy kayong pareho. Pero, that doesn't mean sobrang, laging busy na kayo the whole time. The whole, buong buhay nyo, di ba? Hindi naman eh. So, make time, guys. Kasi sabi nga nung message kanina ni Sis Richelle, yung asawa mo, yung kakampi mo, at yung kasama mo sa, alam mo yun, season na challenging and sa season na magsi-celebrate kayo. Dapat magkasama kayo both. Diba? Yun. Ito, maganda rin to. Parang dito to papunta yung sinasabi ko. So, sa tingin nyo, paano naapektuhan yung ng trabaho yung marriage nyo, di ba? Ito, sobrang busy. Sobrang busy. Sobrang busy nyo sa trabaho nyo. Yung iba, ganito yung nila, excuse nila. Tatlo na kasi yung work ko, tapos yung isa, o kaya dalawang work ko, tapos yung miss ko, dalawa din work, so wala kaming time magkita. Again, valid yun guys, kung yun yung ganun yung setup nyo. Pero nung nalaman ko, mga
5 years na nilang ginagawa, ganun. Ganun yung wag ganun. Siguro like I said nga, mga first year, first 2 years, okay lang yun. Kasi nga, lalo kung bago lang kayo sa lugar, okay lang yun. Pero pag matagal na kayo, yung iba, 2 yung work or 3, tapos 5 years lang ganun yung setup or more than that. Ibig sabihin guys, wag ganun. Kung naghahabol kayo financial, ba't di kayo maghanap ng trabaho na isa lang, pero mataas yung sahod? Kasi yung iba, yung setup nila, 2 yung work nila or 3, or let's say 2, ang baba nung sahod nila. So, ibig sabihin may mali. Kasi lalo na kung matagal ka na rin dito sa Canada, may chance ka pa na mag-improve. Maghanap ka ng malaking sahod, and then, kung kaya mo naman, so lalo na kung, alam mo yun, sa Pilipinas, professional ka. So, may chance pa rin na makahabol ka. Di ba? Lalo dito sa Canada, guys, may mga program na pwede kang mag-aral para mahabol mo or ma-practice mo yung pinag-aralan mo dito o yung trabaho mo dati sa Pinas, magawa mo na dito. Kasi kailangan ng certificate, mga ganun. Eh, di mag-aaral ka. Di ba? Kasi kung na-stuck ka dun sa 2 work o 3 work, tapos matagal na kayo, I don't think healthy yung setup nyo. Kailangan you have to find a way na, kasi nga temporary lang yung ganun yung work nyo dapat. Hindi siya permanente or sobrang tagal. Di ba? Find a way na isa lang yung work mo para mas marami kang time sa family mo. Kasi ako na ganyan na ako guys na feel ko yan dati. No? Isa lang yung work ko dati sa Pilipinas din naman. Tsaka dito. O naging 2. Pero nung overwork. So nung overwork, so feeling ko nung may mga early 30s ko, feeling ko, pakiramdam ko mga late 30s na agad ako. Kasi nga, aanihin mo yung sobrang yung overwork na ginagawa mo. Hindi mo siya inaani ngayon dahil malakas yung katawan mo. Pero aanihin mo yan sa katagalan. Tapos, by the time na gusto mo na mag-spend time sa family mo, hindi ka na able. Diba? So, careful kayo dyan, guys. Kasi kung masyado kayong nag-strive sa financial, tapos nakakalimutan niyo yung family niyo, watch out. Kasi, yung time ang hirap ibalik eh. I mean, syempre may iba, nung umasenso sila, mas marami naging time. It's good. Pero what if hindi? What if kung puro trabaho ka lang yung tapos di ka rin nag-i-improve sa trabaho mo, hindi ka nag-grow. So, kung pa-cents lang yung nakukuha mo every month or every year, ganun. So, ibig sabihin, i-check nyo na, guys. Palitan nyo na yung setup nyo. Kasi kung pa-cents lang ang nakukuha mo every year, matagal yan. Tapos, 2 trabaho mo, so taas, 60 cents lang. Ibig sabihin may mali, di ba? Madaming opportunity, I believe. So, we just need to, explore din talaga. Di ba? You need more time talaga. Para, yun yung goal eh. Ma-enjoy mo yung buhay mo na bago ka tumanda, nakapag-spend time ka. Kesa sa pag tumanda ka, tapos ready ka na mag-spend time. Yes, marami ka ng pera, pero ready ka na mag-spend time sa spouse mo or sa family mo. Too late na. Kasi, yun nga, sabi ko nga kanina, pwede kang ma-overwork eh. Inabis mo yung katawan mo dahil kaya mo, sabi mo. Pero, watch out. Temporary, okay lang yun. Pero kung like mga 5 years na, 3 years na, mga ganun, tapos tingin mo, hindi masyadong umaangat yung career mo, palitan mo na, mag-adjust ka na. Kasi baka gusto mo lang dyan kasi komportable ka. Pero, hindi naman, hindi ka nag-grow. So, find a way na mabago yun. Kasi, yun nga, ano ba yung priority mo? Yung work mo o yung time mo sa family mo, di ba? So, kami ni Mrs., yung marriage namin, talaga, over our career. Nagbago din eh, kasi nung kinasal ako, nagbago. Lalo karoon ako kami ng anak. Kasi noon, ang pangarap ko talaga, bilang arkitekto. Talagang very, ako guys eh, nung nag-aaral ako, competitive ako. So, gusto ko malayo pag nagtrabaho na, mas malayo yung ma-achieve ko. Pero nung nag-asawa ko, nagbago na yun. Nagbago yung priorities ko kasi,
Madugo yung ano, pag chine-chase mo yung career over family, mas priority sa over family, mas hindi siya hindi maganda yung resulta. I mean, yes, makakapag-provide ka. Totoo yun. Pero, may mga ibang, siguro, they choose their career tapos after that, yung family, may time pa sila. Pero kung wala kang time, wala ka na ng time. Di ba? Hindi mo na mababalik kasi yan eh. Di ba? Yun. Ako may mga time din ako na namimiss yung panganay na hindi ko na siya, ayaw niya na magpabuhat. May mga time kasi nang ganun na dahil nga sobrang busy namin, yun yung mga age na ng mga 4 to 6, mga ganyan. Pwede pang buhatin yan eh, pero nung mga 6 years old na 7 na siya, ayaw niya na magpabuhat. Kasi may mga time din ako na-miss, so nakakalungkot lang minsan pag iniisip mo siya. Pero good thing may bunso na kami, so may chance pa. Di ba? Yun. Kasi guys, pero guys, wag niyo i-misinterpret na so papabayaan na namin yung trabaho namin. Bahala na yung financial namin. At least may time kami. So, maghihirap kami. Ganun. Hindi naman ganun, guys. What I mean is, find a job na pwede mong, alam mo yun, masustain kayo. At the same time, pwede na kayo makapag-ipon. Mga ganun. Huwag kayong maghanap ng tig $15, tig to $20, tig $18, mga ganun. Tapos hindi siya nagme-make sense. Diba? Find a job na, alam mo yun, masustain yung financially, yung family mo. Tapos, mas marami kang time. Kasi, para sa akin, mas mahalaga yung mas mahalaga pa rin yung pamilya over trabaho. Diba? Over financially. Mga ganun. Kasi kung priority mo yung family mo, maghahanap ka na ng talaga paraan or ways or magkakaroon ka ng strategy na pag priority mo yung asawa mo tapos gusto mo mag-provide, you will find a job na na kaya kayong i-sustain or dalawa kayong mag-asawa tapos mas marami kayong time. Mga ganun. And then plan for the future. Diba? Mga ganun. Hindi pwedeng lahat ibigay mo yung energy mo sa trabaho. Tapos, let's say kung wala ka pa kayong anak, di ba? At least, bigay mo yung energy mo sa misis mo or sa husband mo. Di ba? Huwag natin gawing alipin tayo ng salapi, sabi. Di ba? Yun. Kayo ba guys? Uy guys, hindi kayo masyadong nagko-comment. Pero alam ko nanonood kayo. Okay lang yan. Yun ang si J. De Vera is watching. Yun. Bro, may tanong ako sabi dito. Ano ang biggest lesson na pwede natin maituro sa mga sa mga mag-asawa dito habang nasa abroad sila? Lalo na yung mga bagong kasal, tapos nag-abroad, o kaya kakasal pa lang dito sa abroad, mga ganun. Ano yung pwedeng ma-advise natin sa kanila? Ganyan. Ako, ma-advise ko kasi 11 years pa lang naman kami. So, ang pwede ko lang advice, tama bro, should be the spouse then children. Yun. Thank you, Patawaran, Ian. So, yun guys. Diba? At least may nagko-confirm. Totoo yun. Uy, Nix is watching. Hi, sis. Thank you for watching. Yun, guys. May yung next question, ano yung biggest lesson na, ano yun? Na itinuro sa inyo ng marriage habang nasa abroad? Yun, yung habang nasa abroad kayo, ano yung natutunan niyo bilang mag-asawa? Diba? So, ako, madami. Madami ako nito eh. Kasi pag ito, importante yung pag nasa abroad kayo, kailangan may constant yung communication nyo.
Di kasi tulad sa Pilipinas kasi, like yung mga simpleng bagay, kung hindi pwedeng magawa ng asawa mo, pwedeng mo pagawa sa kapatid mo, sa magulang mo, sa tita mo, mga ganon. Pero pag nasa abroad kasi kayo, kayong dalawa lang, di ba? And with your with kids. So, yung communication talaga. Like for example, dito sa Canada, pag yung sino yung magsusundo sa school, ganyan. So, talagang constant, communication and setup niyo yun. Talagang pag-uusapan niyo yan. Ano pa ba? Siyempre, pag uwi mo sa bahay, ganyan, kung sino mauna siya yung magluluto, mga ganun. Yan yung mga natutunan namin dito, yung communication talaga. So, tapos nabibuild up na yung dyan, yung respect, syempre. Diyan na yan mabibuild up. Kasi nga you guys constant, communicating, di ba? Mabibuild na automatic yung respect dyan. Kasi hindi ka naman makakapag-communicate pag hindi ka nagkipag-cooperate sa mga tasks eh. Di ba? Kung dalawa lang kayo. Di ba? So, kayo yung, talagang teamwork yan. So, yung respect talagang lagi nandyan yan. Mabibuild na siya automatic. Ano pa ba? Yun, like yung mga gawain bahay, ganyan. Hati na kayo. Mas coordinated kayo talaga. Kasi pag okay yung communication nyo. Hindi yung, dahil pagod ka, mas marami kang, yung ganun yung usually setup. Kung sino yung mas maraming, napoprovide sila yung masyadong walang ginagawa sa bahay. Mga ganun yung mga iba eh. Dapat hindi, di ba? Dapat kayo, teamwork kayo. Ano po ba? Yun, lagay niyo, sabi nga ni si Rachel kanina, and ni Mrs. Lagay natin lagay natin sa standard natin as a couple, na si Lord yung nasa sentro ng buhay niyo, ng relationship niyo. Kasi mas okay yun. Huwag niyong ilalagay huwag niyong isisentro yung pagsusugal, ganyan, pag online games, pagluluho nyo, gano'n, yung mga luho-luho. Kasi minsan sa abroad, doon mo ma-achieve yung mga gusto mong, ang tawag doon, yung mga inner child dreams mo, mga gano'n, gusto mong gawin ka. Ngayong matanda ka na dahil able ka na, mga gano'n. Pero huwag mo kalimutan, yung misis mo o yung spouse mo, di ba? Yun. Sabi ni Boji, great topic, bro. Setting priorities is important for me, bro. So, first God, second wife, then 3 family, tapos job, and then others. Yun yung yun yung setup talaga, guys. Kami, ito, set namin example to sa sa anak namin, kay Agape. Coach Chesa, set up din namin to. Na, sa bahay, alam nung panganay namin na nakikinig kasi siya. Alam nung panganay namin na na ang priority ko is yung asawa ko. So let's say pag magkakakain na kami, ang unang pinagsasandok ng misis ako. So ako yung kaya kung ako yung magsasandok, ang unang bibigyan ko ng food sa plate nila is yung asawa ko, hindi siya. So may time kasi tinanong niya, usually yung mga kids gusto nila sila lagi yung first, di ba ganyan. So, in-explain namin yun na pag siya din lumaki, ang una niyang isi-serve bago ang mga anak is yung asawa mo bago yung mga anak mo. So, yun. Pero prior to that, syempre, si God, diba? Si Lord. Si Lord yung sentro no. Kasi kung wala si Lord sa buhay niyo, sa family niyo, ang hirap niyan, guys eh. Kasi pwede mo sabihin nasa sa inyo si Lord, pero may mga may mga bagay kang ginagawa na hindi ka lugod-lugod, 'di ba? So I don't think sincere kayo bilang mag-asawa, 'di ba? Or lalo na kung sino yung may mga problema or struggle, 'di ba? Sa relationship. Sabi ni Nika Nix, ang ganda ng mga comments si Rita Roll, sabi. Thank you, sabi niya. Sabi ni Rita, Mrs. When one of us is weak, the other lifts them up. When one of us succeeds, we celebrate together. Oh! Ito yun, guys. Yun? Legit yun.
pag alam niyo yun, minsan may time talaga na like yung spouse natin, like saan ba? Sa career, ganyan. Let's say mawalan ng trabaho. Mga ganun. Mawalan ng trabaho yung isa. So yung goal ng isa is to comfort or hindi mo pwede sabihin, kasi hindi mo inayos yung trabaho mo, kaya nawalan ka ng ano, hindi ka mo ginagaling, hindi ka, mga ganun. So, pag may ganun, ang goal is to lift up your spouse, di ba? May time akong ganito eh. Nung nawalan ako hindi ako nawalan ng trabaho, nagsara yung company. So, sobrang down na down ako. Tapos, sobrang minamulit ko yung sarili ko nun. Pero yung misis ko, hindi niya ako, alam mo yun, yung nainis siya kasi sobrang tagal kong mag-move on, ganun. Ang ginawa niya, yun, pinag-pray niya ako, tapos pinaghahanap niya ako ng work, ganyan, in-encourage niya ako everyday. So, mga ganon, imbis na pag nagka-problema yung kabiyak nyo, yung pag-ibig nyo, ida-down nyo pa na bumagsak ka na nga, gusto mo, apakan mo. Might as well carry them and then lift them up and then pag may celebration ulit, yun, magkasama dapat din kayo. Hindi pwedeng magsi-celebrate ka kasama mo yung mga boys or yung mga gangs, di ba? Huwag ganon, guys. Di ba? Yun. Ang ganda nung topic na to. Kinikilig ako. Mukhang maganda yung tulog ko tonight. Di ba? Uy, ang dami nanonood, guys. Thank you for watching. Nika, Nix, Nico Aris, si Maya nanonood din, si Cecilia Timpog, si Jay De Vera, and yung miss ko. Guys, pag may suggestion kayo, guys, ay may experience kayo or gusto kayong i-share, comment nyo lang sa baba. Uy, si Sis Maya nagbigay ng star. Parang lumiwanag ah. Alexa. Hindi, okay na maliwanag. Thank you sa pa-stars. Grabe naman yan. Parang ginanahan ako. So, eto. Hindi naman. So, eto guys, magandang to. Tayong mga nasa abroad. Kung may mga bagong mag-asawa na alam niyo yan, pupunta sa abroad, tapos, ano yung isang advice na gusto nyo ibigay sa kanila? Ito, siguro naman pwede kayong mag-share, guys. Diba? Ano yung pwede nyo i-advise sa mga, na mag-asawa na pupunta pa lang sa abroad, nagpaplano, o kaya bagong kasal dito sa abroad. Siyempre, iba na yung setting nila. Mas okay yun na kapag adjust na sila. Pero yung mga bago sa abroad na mag-asawa, lalo na kung may mga kasama silang kids, diba? Or mag-asawa lang. Ano yung pwede nyong, ano yung pwede nyong i-advise sa kanila? Comment nyo naman, guys, habang nag-i-stretching ako. Ano yung ma-advise nyo? Siguro meron kayo kasi marami na tayong natutunan dito sa abroad eh. And, syempre, ang goal natin, makapag-encourage, diba? So, kung na-encourage kayo, guys, ngayon, may masishare ba kayo sa mga bagong dating dito sa abroad? Diba? Ano yung pwede nyo may advice sa kanila? Kasi, syempre, tayo napagdaanan natin yung mga challenges eh. Sabi ko nga, may mga season talaga na pag nasa abroad, tapos bago kayo sa abroad na mag-asawa, maraming challenges. So, season lang yun. Kasi nga, nandun kayo sa season na pag bago kayo sa lugar, tinatry nyo i-set yung territory nyo or yung gusto nyo i-set up yung, kapag settle in kayo na maayos with your family kung meron kayong mga kids. Diba? So, marami talagang time na i-spend doon. So, minsan naapektuhan yung marriage. Pero that doesn't mean hindi na healthy yung marriage nyo, diba? Kasi nga, like I said, temporary lang yun kasi you're trying to settle in sa bagong lugar kung saan kayo pumunta. So, anong advice nyo, guys? Diba? Yun ang magandang dyan. Yun ang magandang ma-share, diba? Mag-share naman tayo, guys, kung ano yung pwede nyong ma-advise. Pwede na ako mag-share kung gusto nyo. Ready na ako. Siguro ito yung gusto kong wag naman sobra, pero wag nyong kalimutan na mag-ipon, tsaka wag nyong kalimutan mag-enjoy. Diba? Lalo na kung may kids kayo, guys, enjoy, ibigyan nyo sila ng time. I mean, sabi ko nga, understandable naman kung sobrang busy nyo dahil nagsisettle in kayo, pero wag nyong kalimutan yung priorities nyo. Diba? Minsan nag-ship yung mga top 3, hindi pwedeng mag-ship yun.
para sa akin na. Ito yung pinaniniwalaan ko, guys. Si Lord, yung spouse mo and your kids. Tapos the rest, pwede magpalitan yan eh. So, uy, sabi ni PJ, PTPA, nagsiservice ako ng TV, wall mount. Permission. Uy, si Nika nagsend ng stars. Bro, thank you for watching. Magpapamount ka ba? Ganyan ba yan? Nagsiservice kayo. Kailan ba yan, bro? Sige, pwede natin ilagay. Ay, may question mark pala. Sige, lagay natin. Kailan ba? Meron ka ba stud finder? Para kung wala, magdadala ako. Check ko sa shop. Manghihiram ako sa office. Sige, lagay natin yung TV na yan. Para naman magamit, di ba? Yun. Thank you, PJ. Guys, si Nico Aris is watching. Bro, gusto niyo ba mag-join? Ito guys, isa din sa mga mga nilook up ko na couple din. Si Nico and Nika. Kasi, napakaganda nung nila alam na alam ng healthy yung marriage nila kasi pag nakakausap mo sila, parang nag-ano lang sila eh. Alam na alam mo kasi pag yung mag-asawa, pag nasa public sila nakikipag-socialize, mas malakas silang mag-asaran mag-asawa. Kasi yung mga iba very may mga reservations, ganun, yung kailangan behave lang sila. Pero to guys, talaga, makikita mo na natural sila pag sa relationship nila. So, ang gandang tingnan. Kasi nga, syempre, dapat, kung healthy kayo sa bahay, it will show, it will reflect sa labas, di ba? So, yan yung magandang may na-observe ko sa kanila. Kaya sabi ko okay itong dalawa na to. So, yun, naging kaibigan na rin namin sila dito guys sa abroad. Yun. Ano pa ba? Yun yung sabi ko kanina, mag-ipon, tapos sa same time, huwag nyo kalimutan mag-enjoy. Mahirap gawin sabay yun, no? Pero, dadasing pwede kayo mag-enjoy, dadasing magastos yung pag-enjoy nyo, di ba? So, madami namang ways. Tapos, yun, ang ma-advise ko din, constant communication. Wag lang natin sabihin na communication, kasi, kailangan constant yan. Standard dapat yan. Yan. May nga yung kami ni Mrs. nun. Uy, sabi ni Nika Lodi, mga yan, very sweet si Nico Aris kay Nika. True. True yan, guys. Talaga naman na, they're, very sweet with each other. Lalo na kahit nasa labas. So, talagang, ang cool nga nung setup nila eh. So, it's good. Talaga may matutunan ka din sa iba pag pagkaibigan kayo, guys. Yan. Tapos ano pa ba? Yun nga. So, mag-ipon, mag-enjoy din at the same time. Pero wag maluho yung pag-enjoy. Tapos, constant communication. Ano pa? Ito, dati ganito ako eh. Pero good thing, sinabihan ako ni Mrs. And, willing naman ako makorek. So, yun yung, tinatry ko palagi. So, sabi niya, ito, wag niyong dalhin yung, yung trabaho sa bahay niyo para hindi siya yung laman ng bahay niyo. Wag niyong dalhin yung trabaho, yung stress niyo sa trabaho. Pwede niyo naman pagkwentuhan lang, pero wag na yung sobrang naman yung kung stress ka sa trabaho, kung mo stress ka din sa bahay. Diba? Sabi ko nga kahapon, tayo mga parents, tayo nagsiset ng mood sa bahay. So, kung dala mo yung stress sa trabaho, dinala mo pa sa bahay. So, mararamdaman nyo ng mga nasa loob ng bahay, di ba? So, huwag nyo na masyadong daling. Uy, sabi niya, sweet talaga yun. Lalo. Totoo, bro, no? Sweet talaga si bro Nico, eh. Di ba? Yan, di ba? Dito pa, Tapos sabi ni, God's grace talaga, sabi niya. Ay, saan ba yung parang, hindi ko nabasa yan, sis. Yung nireply mo.
Ayun ba yung ano, umpisa? Ayun, sabi ni Nika, ano. Yung mahirap mag-start ng buhay sa abroad, lalo na malayo sa family. Pero by God's grace, nakakaraos sa every season. So, for me, best advice siguro is kapit lang kay Lord talaga. Kasi, kung by our own strength ka magre-rely, wala, hiwalayan ang ending talaga kung hindi matatag sa dami ng pinagdaanan. Guys, legit yun sinabi ni Sis Nika. Kasi dito, kami din naman guys, sobrang dami namin pinagdaanan and yung mga napagdaanan namin, hindi din biro. So, hindi lang din dito sa Canada. Siguro mas ready kami nung nandito kami sa Canada. At some point, pag mas matatag and healthy yung relationship namin pagdating namin sa Canada. Yun siguro yung magandang baon namin dito. Pero na-challenge din kami. Marami rin kaming challenges nung nasa Middle East kami. So, talaga naman kung hindi ka napapaligiran ng mabuting tao, tsaka hindi ka, alam mo yun, yung faith mo hindi strong. Alam mo yun, yung walang magme-mentor sa'yo, kung paano yung pag-handle ng sa couple. Talagang baka mag-end up din kami maghiwalayan siguro. Mga ganon. I don't know. Pero, may malaki yung chance kasi nga kung hindi kayo guided, well, okay din guys kung ito, maganda rin to. Huwag niyong try i-resolve yung mga bagay-bagay na kayong sa sarili mo lang or kayong dalawa lang. Minsan maganda may mag-seek kayo ng advice, di ba? Uy, si Bro Bernard nanonood. Thank you. Hi bro. Thank you for watching. Mag-seek din kayo ng advice. Maganda rin yung mag-attend kayo ng mga trainings about marriages. Actually guys, investment to. Investment to sa marriage. Hindi to investment sa kung saan man. Kasi importante yung marriage. Para sa akin, nag-i-invest din kami talaga ni Mrs. sa marriage. Kasi yung marriage namin dalawa is yan yung end goal namin eh. Kasi at the end of the day, pag lumaki na itong mga to, they will have their own family. Kaming dalawa lang kung i-allow ng Panginoon na, alam mo yun, magkasama kami tumanda. So, kaming dalawa magkasama pa rin. So, kung hindi kami okay habang tumatagal yung relationship, we'll end up, hindi namin makikita yung ganong setup. Diba? So, nag-i-invest talaga kami para magtagal kami and mas maging healthy kami na yung marriage namin. So, importante guys, mag-invest kayo dun sa mga yung may mga trainings, may mga seminars, may mga, di ko alam yung tamang term about sa marriages, di ba, na pwede kayong ma-enlighten. Kasi, huwag nyong gawing basihan lang yung mga kinalakihan nyo na nakita nyo yung tito-tita nyo, yung parents nyo. Lalo na, siyempre, iba din yung time nila, kaya ganun sila sa relationship. Ngayon, iba na yung era, so, madaming distractions lalo na ngayon. So, talagang you have to invest time sa marriage nyo. Kasi, lalo na kung may kids kayo guys na, pag hindi healthy yung marriage nyo, don't expect na healthy yung buong family or lalo na yung mga kids. Kasi sila yung, pag healthy kayo guys, pag healthy kayo mag-asawa, sila yung beneficiary nung yung pagiging healthy yung marriage nyo. Siyempre, mafe-feel nila yung, may extend yung love, may extend yung respect, may extend yung, alam mo yun, lahat ng magagandang dulot ng healthy relationship. Pero pag hindi, same deal. Kung hindi healthy yung relationship nyo as a couple, huwag kayong mag-expect na masaya yung mga kids nyo sa buhay din nila or sa bahay nyo, di ba? So, kung hindi healthy, so, ang beneficiary nun, yung mga bad thing na meron kayo sa bahay, ang beneficiary again yung mga kids. So, might as well, piliin nyo yung good para ma-benefit nila yan, di ba? Instead of mga bad habits or mga bad things or bad atmosphere or whatever. Basta hindi maganda, di ba? Sila din naman na makakuha niyan. Lalo na kung may kids kayo. So, watch out, guys. Yun yung mga magandang Ang ganda nga talaga ng topic na to. Tingin dami nag-comment oh. Si Mrs. ko talagang
Sabi ni Nika pala, sabi niya, agree, helpful din talaga magkaroon ng right friends. Shout out to my Mexico girls and sa mga friends from church. I know, right? 'Di ba? So, importante ito guys talaga. May nabasa ako kanina guys. I don't know kung mag-agree kayo. Sabi niya, mag-iingat daw sa mga Pilipino kasi minsan sila yung sisira ng mga pangarap niyo dito sa abroad. Sabi ko, yung mga desisyon nyo, mag-iingat sa mga Pilipinos. I don't think, siguro may experience siya, pero I don't think, i-blame mo yung mga decisions mo sa ibang tao kasi malaki ka na eh. Malaki na tayo for us to blame other people if hindi naging maganda yung decision hindi naging maganda yung resulta base doon sa decision mo. Diba? At some point, yung mga kaibigan mong yan, yung tao na yan, kung may nag-advise sila na hindi maganda yung naging advice, it doesn't make sense kung maganda o mabuti yung advice nila sa'yo eh. Kasi matanda ka na. You're old enough, di ba, for you to decide what is right and wrong. So, yung mga decisions, free will mo yan, hindi ka nila pinuwersan na yun ang decision mo, di ba? So, I guess kung may ganun siyang experience na mag-ingat daw sa mga actually, mga Pilipino, as a Pilipino, syempre yun na rin yung mas magandang makasama mo kasi pareho kayo ng culture, pareho kayo ng, alam niyo yun, ng pagkain, lahat ng belief, mostly, di ba? So, pero yung sinabi niya yung guys, nakakalungkot. Siguro may bad experience siya, pero that doesn't mean you have to blame to other Filipinos. You have to blame it to them. Kasi, ikaw yung may decision nun kung ano man yung decision mo. Diba? Hindi mo pwedeng i-blame sa kanila yan. Siguro part of it, kung na-influensyahan ka, again, kung na-influensyahan ka, it's your decision na ma-influensyahan ka ng hindi maganda. Diba? So, wag tayong mag-blame ng iba. Yun lang, nakakalungkot lang yan. Yun, naisingit ko lang, na-connect ko lang dun sa sinabi ni Sis Nika na, helpful din na magkaroon ng right friends, lalo na dito sa abroad. Talaga naman helpful. Sabi niya, may napanood akong preacher nag-agree daw sila na regular sila nagpapa-marriage counseling. Not because may problema sila palagi, pero gusto nila makarinig new perspective or baka may nami-miss out sila sa marriage or something. True. Guys, sa dami na namin na-attendan, iba-iba din yun nga. Iba yung point of view, yung mga perspective, yung mga challenges. Yung mga challenges kasi sa marriage, situational yan eh. Not every time, kung feeling mo dahil na-solusyonan mo yung nakaraan na problema nyo, na season nyo, that doesn't mean, may dumating na bagong challenges, it will, alam mo ulit, di ba? At some point siguro alam mo, pero di ba, mas maganda na may matutunan ka sa iba or makapag-ask ka ng strategy or, tips kung paano i-handle yung shit. Kasi malay mo yung mga kaibigan mo na pagdaanan na nila. So, hassle-free ka na. O kaya, nakaiwasan mo na yung casualties. Di ba? At least alam mo na yung casualties. Hindi ka na pupunta sa ganong direction. Di ba? So, okay yung sinabi ni Nika Nix. Thank you, Nix. Nika, for sharing. Di ba? Ang ganda nun, guys. Meron pa. Uy, priority is different from urgent. So, do what is important than what is urgent. Don't trade your work from your relationship with God and your family. Uy, ang ganda naman nun. Tagos. Di ko ba binasi? Meron pa ba? Yun. Yes, enjoy your spouse. Have fun, prioritize your priority. 3 strands are stronger and better than 2. God, husband, and wife. Wow! Ang ganda naman nun. Ito naman yung guys, mas matibay yung 3 strands than 2. Diba? So, and also, mas better yung 2 kaysa sa 1. So mas yung 3 talagang much stronger. So, ang gandang ang gandang example. Ang gandang illustration nun. Guys, grabe oh. Uy, Nika Nix, ba't may 5 stars pa? Maraming salamat. Grabe naman yan. Thank you. Na-encourage na ako sis dun sa mga share mo eh. So, yung may 5 stars ka pa talaga namang
Baka mag-overtime ako ah. Hindi. Yun, thank you sa sa pag-stay and grabe ang dami kong natutunan sa inyo. I hope may natutunan din kayo sa akin. So, yun guys, yun nga, importante talaga to. Gusto kong i-share kasi hindi dahil nga yung may mga barilan or whatever. Meron din naman dito nung nakaraang ilang buwan. So, importante kasi yung mga kids. So, parang continuation to ng topic kahapon eh. So, ang point ko is, paano natin ma-maintain yung pagpapalaki sa mga anak? Mag-i-start yan sa mag-asawa. Diba? So, kung healthy yung bahay nyo, ibig sabihin kung healthy yung environment ng mga kids sa bahay, ibig sabihin healthy yung mag-asawa. Kasi kayo yung, lalo yung husband, or yung mag-asawa, kayo yung nagli-lead ng family. Diba? Kayo yung nagpa-facilitate eh. So, kung hindi kayo healthy both, don't expect na healthy yung mga kids nyo spiritually, emotionally, and physically din, di ba? Or how are they, di ba, pag lumaki sila. Kasi, nag-umpisa yan sa mag-asawa, sa mga magulang. So, watch out guys lagi kasi minsan, baka na tayo, na overpower minsan ng mga. Masaya din kasi pag may mga gusto tayong gawin na hindi natin nagawa dati. Tapos, nagkakaroon kayo ng opportunity. It's good. Okay lang yun. Pero, watch out din. Diba? Sabi ko nga kanina, tingnan nyo yung outcome. Mapaporsin nyo na rin minsan yung outcome eh. Pag everything that is, excessive or sobra, hindi din maganda. Diba? So, watch out. So, yun. Ang kong takeaway ko dito guys, yung para sa akin yung marriage talaga hindi siya about kung sino yung mas maraming ginagawa sa kanilang dalawa, sa inyong dalawa, ganyan. Siyempre mag-asawa kayo, dapat kayo, teamwork kayo. So, sabi nga ni Mrs., kung weakness mo yung isa, may weakness ka, for sure dapat yun yung strength ng asawa mo. So, kaya kayo nagiging complete package pag gano'n. Diba? Huwag mo try gawin lahat. Then, diba? Tapos magko-complain ka pagod na pagod ka. Syempre, tinatry mong dalhin lahat. Diba? It's good din naman may mga ganun na tatay na talagang ang goal nila is makapagbigay ng, alam mo yun, convenient and comfort sa asawa nila and sa family. Pero, diba? Maganda din na ini-include mo yung spouse mo. Siyempre, malay mo, may gusto rin siyang gawing participation. So, kaya maganda, teamwork kayo. Diba? Hindi lang din naman kasi yan about financial Hindi lang din about kung sino yung pagod. Actually, mas pagod din yung mga magulang, lalo mananay kung nasa bahay lang sila taking care of kids. So, try nyo makipag-swap minsan. Diba? Yun. So, yun. Dapat team tayo as mag-asawa. Diba? So, kapag nanalo yung isa, panalo kayong dalawa. Diba, gano'n. Kapag natalo ang isa, talo rin kayong dalawa. So, kaya dapat magkakampi kayo lagi in many ways. Every time. Standard yun, guys. Huwag nyo nang palitan. Diba? Magkakampi kayo. So, hindi kayo magkalaban. Yun yung point doon. Okay? Agree ba kayo, guys? Guys, pa-like naman or pa-heart kung agree kayo doon. Magkakampi kayo. Magkakampi kayo ng asawa nyo. Hindi tayo magkalaban. Okay? So, ano pa guys? Uy! Ito maganda to sinabi. Hindi talaga everyday 50-50. Some days 90-10 or 10-90. Kaya dapat tulungan. Agree ako kayo bro. Gusto ko, ang ganda naman ng sinabi. Ang dami nag-heart. Agree ako bro. Agree ako sa'yo bro. 100%. Legit. Legit yan guys. Kasi eto gusto kong share. Buti na lang nasabi mo bro. Kasi may time talaga na sabi ko nga, hindi everyday Mr. Sunshine tayo or everyday Miss Sunshine yung mga misses natin din. Diba? So, may time talaga na minsan hindi sila lovable or minsan hindi ikaw lovable. Pero that doesn't mean may mga days na gano'n na gusto ng example ni Nico na 90/10 or 10-90 yung portion sa mag-asawa. Kasi may mga times gano'n. But that doesn't mean hindi lovable yung spouse natin
those days, forever na siyang ganun. Hindi. May mga time talaga. Kasi we're not perfect, guys. And you're not even perfect. So, don't expect na yung expectation natin sa bawat isa, sa mga spouse natin is ma-maintain nila or ganun sila lagi. For sure, lagi namang, they're trying every time na ma-meet yung mga expectations natin. And dapat, ganun din, dapat vice versa. Ma-meet din natin yung, i-try natin i-meet yung expectations nila sa atin. But, again, hindi natin magagawa yun everyday. So, ang ganda ng example ni Nico. Ganda ng illustration niya doon. Hindi siya 50-50 everyday, guys. Oh! Woo! Sarap naman, di ba? Ano tayo ngayon? Heart check. Sabi ko nga, dahil hindi pa araw ng mga puso ngayon, kamustahin natin yung mga puso natin bilang mag-asawa, di ba? So I hope, guys, na na in love kayo lalo sa misis nyo, sa husband nyo. May mga yung mga moments na nililigawan nyo sila, nagliligawan kayo, bumalik ulit yun, ganon. So, dapat, let's try gawin natin yun, no? Na yung ma-feel nila na nagliligawan pa rin tayo. Mga ganon. So, okay yun, guys. So, yun nga, guys, baka, mag-close na ako. So, yun nga. So, sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi, guys, or ngayong umaga sa lagwar nyo, kung umaga dyan. So, tandaan nyo, hindi kailangan perfect yung marriage, di ba? So, it will never be perfect, di ba? Para maging masaya, para maging okay ang lahat. Kasi, lalo na pag nasa abroad, susubukin ka talaga ng ang tawag nito? Yung relasyon niya susubukin, yung kung gaano kayo katibay, kasi kung saan kayong lugar, talagang itetest yung gaano kayo katibay, itetest yung yung how strong, how healthy you are, guys, di ba? So, di ba, minsan tayo, yung katawan natin, pag bago tayo sa abroad, may adjustment, nagbabago yung, nagkakasakit tayo, kaya yung tiyan natin, nasisira, mga ganon. Kaya importante piliin niyo yung araw-araw na mahalin niyo yung isa't isa and maging masaya, 'di ba? That doesn't mean sobrang busy kayo sa work. Hindi na kayo entitled maging masaya as a couple. Hindi na kayo entitled maging sweet as a couple dahil busy kayo. No. And standard niyo dapat 'yan na mag-asawa na lagi kayo dapat try niyo yun na mag-set kayo ng expectations pa din sa mag-asawa na alam mo yun, kahit simpleng bagay lang, like before you leave the house, give a kiss, ganyan. Kiss lang. Kiss, di ba? Or hug and hug. So, pagbalik, ganun din. Kiss and hug, ganun. Kami ganun. Standard namin yan dito sa bahay. So, kasi you'll never know, di ba? You'll never know what's gonna happen. So, is gawin yung standard yan sa mag-asawa. Kayo mag-asawa. Kiss your kids, mga ganun. So, like I said, kung healthy kayo, yung mga beneficiary niyan, yung mga kids sa bahay. Di ba? Yun. So, yun. Maraming salamat, guys, sa panonood nyo, pakikinig, and sa mga sinare nyo talagang, sabi ni Nico Ares, thank you, bro, sa advice. Mukhang masarap din tulog ko. O, di ba? Come on, guys. Yun. I hope okay yung mga puso natin para sa mga asawa natin, di ba? So, maraming salamat and na-appreciate yung mga advice nyo and mga comments nyo and mga experience nyo talagang nakakatawa ng puso. Yung mga nagbigay ng stars, guys, salamat kasi alam niyo yun, nakaka-encourage, nakaka-boost. Encourage na kayo nagko-comment kayo, guys, pero yung may stars pa talaga naman. Mag-iisip na nga ako mamaya ng topic bukas. Para bukas. Ganon. Pero no, guys, thank you talaga. Thank you sa support. And usually yung mga nandito is mga friends din namin. So, thank you for supporting. So, yun nga, may nanonood pa rin after nung live and may mga nagko-comment na rin talaga mostly sa Middle East din, yung mga ibang bansa. So, sobrang nakaka-appreciate. Na-appreciate namin. Uy, meron pang pahabol tong pag-ibig ko. Mukhang masaya din yung tulog ko, bro Nico. Sabi niya, lower your expectation, increase your appreciation. Appreciate everything that you or your wife, husband's doing. Love them just as Christ loved the church. Come on. Diba? Okay din yan. Babaan niyo yung standards. Para hindi kayo masyadong na-disappoint. Diba? Kasi sabi ko nga, we're humans. We tend to
fail most of the time. So, and ganun din sa mga expectations natin sa mga spouse natin. So, kung ilo-lower mo a little bit, di ba, at least ma-appreciate mo siya. Di ba? Pero kung sobrang taas, I don't know. So, di ba, and vice versa yun, guys. So yan guys, maraming salamat. Uy, may nanonood pa guys. Matulog na tayo. Salamat sa pag-stay. Sobrang na-appreciate talaga namin. And yun, hanggang sa susunod na kwentong abroad. Kung saan patuloy tayong matuto mula sa karanasan ng mga kasama natin, mga kababayan natin dito sa abroad. And guys, stay tuned kayo. Marami tayong mga pinaplano and maraming communicate, maraming suggestions guys, sobrang nakakataba ng puso kasi iba yung quality ng product natin, yung ginagawa natin, gusto pa nilang i-improve kasi marami tayong kakilala sa production, mga ganon. And marami tayong kakilala mga matataba din yung pag-iisip na ma-appreciate mo talaga kasi nag-appreciate din nila yung ginagawa natin. So, yun. Napakasarap naman matulog tonight, guys. Kaya kayong mga may asawa, kayong kasal na, may family, enjoy the night and kita-kits tayo sa susunod na kwentong abroad. Good night and God bless.